So ulitin ko, no? Inaalok kita ng 500,000 pesos para sumuko. At tutulungan ka namin na kung po pwede ay ma-avail mo yung WPP para ma-aresto yung mga kasama at itong lalo na yung suspect na bumaril kay George. Or kung yung asawa mo, kung nanonood ka man ngayon at asawa mo ito, I am now giving you 48 hours to respond to our offer. Hi, magandang umaga po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, sa mga batang Maynila, sa mga nanay at tatay ko at ang aking mga minamahal na lolo't lola. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan habang pinanonood ninyo itong Talk to the People. Ito po ay programa ng inyong Manila Public Information Office. Kung saan pag may kinakailangang update sa mamamayan, ay dito nyo po makukuha. What you call from the horse's mouth. Ito yung mga naganap, nagaganap at magaganap sa ating lungsod. On top of our regular program every Friday except last Friday, and we will make arrangement because as you all know, I already signed Executive Order number 8 para do sa walang pasok tuwing Biyernes sa trabaho sa lungsod ng Maynila. But we will update you with regard to your mess hour. But this is Talk to the People. Now, mga kababayan, I hope yung mga nanonood, tulungan nyo po kaming ipalaganap ang mensahe ito. Ito yung napakalaga na mensahe dahil sa isang insidenteng nangyari sa ating lungsod. Isa pong dati nating pulis Maynila, si George Capistrano, ay naging biktima ng riding in tandem robbery hold-up group, no? Na pakalat-kalat sa Metro Manila. At isa nga nabiktima ang dati nating Police Maynila, who is a very close friend of mine. Kaibigan ko yan at kilala ko pong mabuting pulis, mabuting tao. Nagretiro ng maayos at patuloy na nakakasama namin. Una, ako'y taus-puso nakikiramay sa pamilya ni George. Kami po lahat ay nalulungkot. But then again, we have to move on with our lives and to bring justice to George Capistrano and his family and to the other victims of riding in tandem robbery hold-up. And before we continue, sa mga hindi pa nakakalam, we'll play the video of the incident happened in the other night. Can you, ito po, no? Si George po ay pauwi na. Halos mag-alas 12 ng gabi, at bigla siyang kinat nitong nasabing dalawang suspect upang kunin yung mga gamit niya sa katawan or property. Along the way, instinct ng isang pulis, kapag natutukan ng baril, ay siyempre, i-depensa niya ang kanyang sarili. Ngunit itong suspect, walang awang pinutukan agad si George. No? Itong naka-blue na suspect. So, now, as you can see, dalawa po yung suspect. Sige, tama mo na. Pasintabi na lamang po sa mga nanonood. Para lang kayo magkaroon ng idea kung hindi nyo pa ako nakita sa mga balita, news outlet, or even social media. Now, as we speak right now, ang Manila Police District ay ginagawa po ang follow-up operation para itong dalawang suspect na ito ay mahuli at makapagbigay ng hustisya
kay George at sa iba pang mga naging biktima nila, whether sa Maynila o sa Metro Manila. At posible pa nila maging biktima sa mga darating na araw sa Maynila o sa Metro Manila o sa mang bahagi. Ito po ay grupo ng ilang kalalakihan na paligoy-ligoy sa Metro Manila. Hindi lamang po yan dalawa, sila po ay grupo. Iba't ibang tropa-tropa, kaibigan, pero ang hanap buhay ay mamerwisyo ng kapwa at bandang huli, pati buhay nakikitil. What a waste. Wala po akong mapiling salita sa karumal-dumal na pag-uugali nitong mga suspect. Now, so tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga, follow-up operation ng ating Manila Police District. Now, show them the pictures of the driver. Yung picture, yung kanina, yung pinarag. Okay. Mga kababayan, o sino man, o baka nanonood ka ngayon, tinatawagan ko ng pansin ang pamilya, asawa o nanay o tatay nitong driver ng motor. Yan dalawang suspect, no? Yan pang nakamaong, nakasakay sa motor, tinatawag ko ang iyong atensyon at ang kanyang pamilya. Ang inyong lingkod ay nag-aalok sa iyo. Kung nanonood man ang asawa mo, inaalok ko to sa asawa mo. O sa nanay, tatay mo. O kahit sa'yo. Ang inyong lingkod po ay nag-aalok ng 500,000 pesos for you if you surrender. And if you surrender, iaalok din namin sa iyo ang isang batas na maaaring makapagbigay ng proteksyon sa iyo under RA number 6981. O ito yung tinatawag na Witness Protection, Security and Benefit Act, o mas kilala nating WPP, Witness Protection Program. For yourself, para sa iyo, at sa iyong pamilya. Maaari ka naming tulungan na ma-avail mo ito para sa agarang solusyon ng nangyaring krimen. So ulitin ko, no? Inaalok kita ng 500,000 pesos para sumuko. So ulitin ko, no? Inaalok kita ng 500,000 pesos para sumuko. At tutulungan ka namin na kung po pwede ay ma-avail mo yung WPP para ma-aresto ang iyong mga kasama at itong lalo na yung suspect na bumaril kay George. 500,000 kung isipin mo, yung nakuha nyo kay George, halos kakulangot lang ng halaga na ito. Ng halaga na yun. Kumpara sa inaalok ko sa iyo. Ligtas ka na, buhay ka, payapa ang pamilya mo. So, doon sa lalaking nakaupo sa motor, kung yung asawa mo, kung nanonood ka man ngayon at asawa mo ito, I am now giving you 48 hours to respond to our offer. Ulitin ko po sa nanay at tatay, kung meron man, asawa, kapatid, o pamilya, nung nakasakay sa motor, pinibigyan kitang pagkakataong sumuko within 48 hours, plus makakakuha ka pa ng 500,000, plus mabibigyan ka pa, posible ka pa mabigyan ng proteksyon under existing law. After 48 hours, wala na po tayong magagawa kundi yung normal na trabaho ng pulis. We will not stop. Hanapin namin kayo. We'll make sure, as I have promised and committed to the people of Manila,
kapag ginawa nyo sa Maynila, hahalugugin namin ang buong bansa. I hope the money, o yung pera ninyong nakuha, ay sapat para kayo magtago habang buhay. Pwede namin kayo mahuli bukas, maybe sa isang linggo, maybe sa isang buwan, maybe sa isang taon, maybe sa isang dekada. Doesn't matter to us. But we will make sure papapanagutin namin kayo sa mata ng batas. Kaya, this is a one-time offer para sa iyo diyan sa driver ng motor. Or kung sino man sa grupo nyo. 500,000 and possible witness protection. So muli, mga nanay, tatay ko, to those who are watching, please do share this broadcast. Or baka naman kilala ninyo sila. I-share nyo sa kanila, ipabatid ang mensahe ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Sa mga pulis na nanonood ngayon at mga operatiba na hinahanap itong grupo ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Sa mga pulis na nanonood ngayon at mga operatiba na hinahanap itong grupong to, magsipag-ingat kayo. Hanggat maaari, huwag natin ilalagay ang batas sa kamay natin. Ngunit kung kinakailangan, the way I look at this, hardcore criminals, gawin ninyo ang tama upang makauwi kayo ulit ng buo at kasama ang inyong pamilya sa pagpapatupad ng batas at pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng mga kriminal na ito. So muli, I hope sa asawa na nakamotor, kung nanonood ka man, may pagkakataon pa. Simula ngayong alas 12 ng tanghali, hanggang 2 days after, walang nangyari, then we will continue to pursue whatever legal means, whatever way, under existing laws. So, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo, mga kababayan. At pumanatag kayo ang buong tiwala ng inyong lingkod sa ating Manila Police District na tumutupad at ginagampanan nila ang kanilang tungkulin sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. They are properly directed and they're doing their job. And sometimes, paminsan-minsan, patagumpay ang kriminal. Pero minsan-minsan lang mo yun. Mas madalas, magtatagumpay tayo. And we will try to do our best na maging panatag ang pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Sa ating mga pulis, ngayon, na nanonood, ingat kayo at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sa ating mga kababayan, maraming salamat po. Please do share this broadcast to your friends and family. Maybe, through your help, ma-reach nila ang message natin ngayong umagang ito. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first.